Hello everyone! So for today's video, may ituturo na naman akong tutorial kung paano malaman ang contribution natin sa SSS Online. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So, ang una nating gagawin ay pumunta lamang tayo sa ating Play Store at kailangan po nating mag-download ng SSS Mobile. So, kapag nakapag-download na, pwede mo itong i-update. After that, i-open lang po natin. So, ayan. Ito po yung kanyang itsura. So, kapag wala pa po kayong ganito, at wala ka pang SSS online account, kailangan po nating gumawa ng user ID at password kasi kailangan po iyon para makalagin po tayo, para makapasok po tayo at ma-view natin yung contribution natin sa SSS. So kapag wala pa po kayong SSS online account, gumawa muna po kayo para makalagin tayo at makita natin yung contribution natin sa SSS. So kapag meron na po, ito po yung ating kailangan. User ID at saka password. I-login lang po natin. So, kapag okay na, i-click lang po natin itong sign in. So, ayan, ito po yung kanilang homepage. So, nandito na, welcome, nakalagay yung pangalan ko. So, nakalagay dito yung mga information sa ating SSS. You can click on below data to learn more. At makikita natin dito sa homepage ng SSS, may nakalagay dito na 22 total contribution. At merong nakalagay na last posted contribution. Meron ditong September 2023. Susunod naman, dito sa baba, may nakalagay dito na activity or activity history. So, dito natin makikita kung ano yung mga activity na ginagawa natin sa ating SSS. Katulad ng nag-change ka ng profile, nag-enter ka ng iyong SSS online, retrieve last date posted, and etc. So, dito naman sa baba, meron nakalagay na bahay. Ito po yung kanilang home. So, dito natin makikita yung mga contribution at yung ating activity history. So, next naman, dito natin makikita kung saan yung mga malalapit na branches sa SSS na malapit sa iyo. So, dito naman sa Generate PRN, so, dito sa PRN list, ito yung ginagamit pag magbabayad tayo ng ating contribution. So, sa akin, yung applicable period dito na pwede nating bayaran ay sa October 2023 to December 2023. So, once nabayaran nyo na yung month ng PRN ninyo, automatic mapopost na po iyon sa ating SSS contribution. Susunod naman, etong sa baba, etong bell icon na ito yung notification. Dito yung mga announcement ni SSS at iba pa. At last, etong may tao. Dito natin makikita yung ating mga personal details or personal information. So, babalik lang tayo sa ating homepage dito sa may bahay na logo. So, i-click lang po natin itong 22 total contribution. So, depende po yung total contribution natin kung ilan yung ating nahulog sa
SSS. So, i-click lang po natin ito dahil dito natin malalaman yung mga nahulog or contribution natin sa SSS. After maklik, ito yung lumabas. Do you want to see the actual premiums? So, i-click lang po natin itong OK. So, ayan, ito po yung lumabas, contribution. So, ito po yung aking total na nahulog sa SSS. So, ang total number of contribution ko or nahulog ko sa SSS is 22 months. Then, nakalagay din dito yung total amount of contribution natin, which is meron akong 26,465 pesos. So, ang huling hulog ko dito ay etong 2023. So, makikita natin dito na merong mga months from January to December. So, last year, 2023, makikita natin dito na 3 beses lang ako nakapaghulog ng contribution ko sa SSS. So, tig 1,400 yung inihulog ko sa month of July, August, at saka sa September. So, slide lang po natin ito para makita natin yung mga previous natin na contribution. So, makikita natin yung mga previous years at previous contribution natin within that year. So, yung pinakauna kong year na nakapaghulog ako sa SSS, taong 2017. So, kapag nakapaghulog ka na ng contribution mo sa SSS, automatic malalagay po dito sa ating SSS online account. So, dito natin makikita kung na-record ba nila or nalista nila yung paghuhulog natin sa ating contribution gamit ang ating PRN. So, pwede din tayong magbayad ng contribution gamit ang GCash. So, kailangan lang meron tayong SSS online account para ma-monitor natin or malaman natin kung talagang nag-update ba yung mga inihulog natin sa ating SSS contribution. So, mas maganda kung meron talaga tayong SSS online account para malaman natin yung ating contribution through online. At para ma-monitor natin kung talagang hinuhulugan ba tayo ng ating kumpanya o hindi. So, kapag hindi kayo hinulugan, sabihan lang ninyo yung SSS branch. So, kapag hindi kayo hinuhulugan, magkaka-penalty po yung kumpanya ninyo. So, yan lang po ang mga tips at mga paraan kung paano malalaman natin ang contribution sa SSS online. So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!